dating pare, tumalikod at naging INC? Dapat pa ba tayong magulat dito? Oh. Hi there, this is Vince Catholic. Kung sa papaanong paraan na tumalikod si Judas sa ating Panginoong Jesucristo, sa kung papaanong paraan tumalikod si Martin Luther sa iglesyang itinayo ni Kristo, sa kung papaanong paraan tumalikod si Felix Manalo sa pagiging Katoliko, well, hindi na rin po nakapagtataka at hindi na rin ito nakakagulat na tumalikod si ex-Reverend Father Romeo. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. Ikaw kasi, takot ka eh. Yun lang ang nakakapanginayang dahil kahit tayong mga laiko ay nagsisikap na matuto at madepensahan ang ating pagiging Katoliko, pero may ilan pa rin pala na handa itong isakripisyo. I believe above the storm. Well, hindi naman ito kawalan sa ating simbahan. Kung yung mga nawala naman ay hindi naman talaga tunay na tapat at maaasahan. Wala silang loyalty. Umanib man si Father Romeo sa iglesia ni Manalo, as long as ang mga bumabalik naman sa simbahan ay yung hindi uto-uto, na talagang nag-aaral ng Biblia at hindi lang puro komentaryo. Kagaya na lang po ni Brother Alfie Angeles na bumalik sa simbahan mula sa pagiging iglesia ni Manalo. And soon, magiging isang tunay na paring Katoliko. Mabuhay po kayo, Brother Alfie. At kay Father Romeo, well, magkantahan na lang po tayo. No, 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 no. Bakit kaya may mga pangyayaring ganito? Bakit? Kaya nga ginawa ang Biblia upang mabalaan tayo. Sa ano? Sa mga huwad na propeta na kumakalat upang manloko. Ano nga ang babala ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Kahit pala mga hinirang ng Diyos. O kahit si Father Romeo. Yung mga umalis hindi po dahil sa kung ano ang totoo. Umalis sila dahil malamang sila po ay nauto. Oh my God! Protektahan nila yung sarili nila, sila mismo lumayo dun sa tukso. Bakit? Bakit? Pagpapalit mo ba naman ng iglesyang itinayo ni Kristo sa isang kulto na itinatag lamang ni Felix Manalo? Nadinig ko na yata yan. Ano ka ba naman? 1914 nga, oh. Oo nga, no? Kaya nga may mensahe ang ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa mga hinirang na sanay mga pastol ng tao. Ngunit hinayaan pa rin ang sarili na mabudol at mauto. Pagka tinakot sila, aatras na. O manlulumo na. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng mga asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sana kayang malasakit ni Father Romeo sa mga taong minsan ng kanyang napagbahagian ng Ebanghelyo. Tandaan po natin ito. Mas mabigat ang kaparusahan sa mga taong alam na ang totoo, ngunit mas pinili pa rin ang kamalian at kayang ipagpalit ang Ebanghelyo. Kaya nga mahigpit na habilin ni San Pablo sa mga taong tanggap lang ng tanggap sa mga turo ng kung sino-sino, ngunit nag-aalala kung baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang mga espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Hala sige, tanggap lang ng tanggap ng turo ng kung sino-sinong lumalapit sa inyo. Dahil kagaya ni Father Romeo, ay hindi rin po imposible na kayo'y mauto.
Lalong-lalo na sa mga nagpapakilala na iglesia daw ni Kristo, pero ang founder pala ay isang tao at talagang Pilipino. Anyways, para maiba naman, narinig nyo na ba ang liham ni Father Romeo sa kay Ate Charo? Makinig po kayong mabuti dahil ngayon nyo lang po ito maririnig sa buong talambuhay nyo. Dear Ate Charo, kapatid na Eduardo, pagbati ng kapayapaan. Sa bisa ng liham na ito, ipinapahayag ko ang aking personal na matatag na desisyon na sumapi sa Iglesia ni Cristo. Ang desisyong ito ay bunga ng maraming taong pagninilay simula noong 2001 kung saan ako ay naninirahan sa Pontificio Colegio Filipino sa Rome, Italy, habang kumukuha ng karagdagang pag-aaral sa Angelicum University at nagtapos bilang magna cum laude ng kursong Licentiate sa Sacred Theology. Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam. Ang aking desisyon na sumapi sa Iglesia ni Cristo ay dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Diin at pagmamahal sa banal na Biblia, matinding disiplina ng mga ministro, pinuno at miyembro nito, nakikita mga palatandaan ng pagmamalasakit ng kapatiran. Kilala kong kaliskis mo, oy. Sa paglipas ng mga taon, dumalo ako sa mga pagsamba sa ilang lugar ng Iglesia ni Cristo, sa aking bayan, sa Agho, La Union, sa Vancouver, British Columbia, sa Canada, at iba pang lokasyon sa Pilipinas. Tanga talaga. Ang mass media, parehong print and broadcast, ay tumulong sa aking pag-unawa sa mga doktrina at mga prinsipyo na pinangangasiwaan ng Iglesia ni Cristo. Bilang resulta ng mga pagmumuni-muni na ito, masasabi kong ako ay tiyak na may kaalaman at mahusay na ginagabayan kahit na ipinapahayag ko ang aking pagiging bukas sa sistematikong pagbuo sa ilalim ng iyong pangangalaga. Paano ka maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. Iiwan ko ang 35 taong paglilingkod bilang ordinadong pari sa Simbahang Romano Katoliko sa Pilipinas, partikular sa Diocese ng San Fernando ng La Union, kasama ang ilang taon sa Archdiocese of Manila at mga tungkuling ministerial sa ibang bansa kasama ang Archdiocese of Vancouver, Canada, sa Holy Spirit Cathedral at St. Paul's Church at ang Archdiocese of Newark. Salamat sa iyong partisipasyon. Sa kasalukuyan, ang lokal na ordinaryong Most Reverend Daniel Oscar Presto, inaprobahan ng obispo ng Diocese of San Fernando, La Union, ang aking aplikasyon para sa opisyal na maagang pagre-retiro sa edad na 65 taong gulang simula January 31, 2022. Kasi itong paglilingkod ko, hindi ito wishy-washy. Ako ay hindi na kasali sa anumang parish administration at lumipat ako sa full-time na trabaho bilang project officer for recruitment at membro rin ng lupo ng mga direktor ng Tubao Multipurpose Cooperative sa Tubao, La Union. Hinarap ko ang matibay na pagnanais na mamuhay bilang kaanib kasama ng komunidad ng Iglesia ni Cristo at marahil sa kalaunan bilang isang mangangaral. Sa hangaring ito, kusang loob kong isinasumite ang buong hanay ng mga pamamaraan, pagtuturo at mga kaugnay na gawain hanggang sa araw ng aking binyag bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kahit ngayon, walang takot o pabor akong ipinapahayag na ang simbahang Iglesia ni Cristo ay Diyos, ang pinakakahangahangang regalo ng Ama ng katotohanan at kaligtasan sa Panginoong Jesucristo na sinugo ng Ama. Bilang pagtatapos, nais kong isumite ang aking sarili sa iyong direksyon kasama ang mga lokal na pinuno. Mainit na pagbati. Lumagalang, Reverend Father Romeo G. Lopez. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman mo. Well, see you, Ka Romeo, sa mga susunod na episode ko. At praying for you, kapatid, sa bagong hamon na pinasukan mo. Mahanap mo pa rin nawa ang katotohanan sa desisyon mong ito. Mararamdaman ko yung pain bago siya totally nawala. Ganun pa man, tuloy po tayo mga kapatid sa ating pagtuturo ng katotohanan, lalong-lalo na sa kung ano po talaga ang tunay at totoo. Muli po, Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.